Hindi ka na rito. Yan. Magandang hapon mga kaibigan, no? Mga friends sa Facebook. Tayo ay live ngayon dahil meron tayong usapan. Meron kami usapan ni Brad Bayan na meron kaming usapan ngayon. No? Kaya nang sabi ni teacher mo sa yung project. Yung sa ginawa natin kagabi. Ha? Kakain ka? At tulog ka? So, i-invite natin siya. Pero wala ah. Bro, pasok ka na bro. Pindutin mo yung ano dyan. Para makapasok ka. Ano ba yan? Mukhang hindi ano bro ah. Hindi kita ma-invite. Ayaw lumabas yung pangalan mo eh. Ito. I-invite kita bro ah. Invite kita. Yan. Invited kita. May lalabas sa'yo dyan. May lalabas sa'yo na ano. Ayan, invited ka na. Baka may ano dyan. May darating sa'yo na ano. Notification. Wala ka ba cellphone bro? Sa cellphone bro, kung hindi obra dito, pindutin mo yan bro, yung invitation. Yung invitation, pindutin mo para makapasok ka. Kung may cellphone ka, pwede sa cellphone na lang. Yan. Tapos kung cellphone ang gamit mo, balik tayo sa messenger room. Wala pa rin. So, cellphone na lang gamitin mo bro. Tapos balik tayo sa messenger room. I-end live ko muna to. Finish ko na to bro ha. Yun, web. Ayun. Mayroon dumating bro. May dumating ha. Add kita. Connecting. Ayun. Yun. Dali. Cellphone lang palang kailangan. Oo, cellphone to cellphone pala. Ayun. No? Ayun. Cellphone Yes. palang kailangan. Oo, cellphone to cellphone. Okay bro. Meron na tayong viewers na dalawa. So share mo muna bro share muna natin. Sige. Para maraming makapakinig sa ating mga latag. Sayang hindi natin yung iPhone.
Basahin na lang natin kapag meron kang i-quote na. Hindi ba ako nagfi-feedback, bro? Medyo may konting ugong, bro. Electric pa nata yan. Sa electric fan. Okay lang. Hindi na masyadong malakas. So, okay na tayo? Isa na tayo, bro? Sige. So, magandang hapon po, mga kaibigan, mga kababayan. Ito po mali si Brother Dol Sarisgado. Live po tayo ngayon. Kapiling natin si Brother Brian Badaw. No? Isang pastor. Anong sikta ka nga, bro? Teka lang, bro. Anong sikta po kayo, bro? Ano sabi mo? Apostolic. Sikta. Anong sikta o samahan? Apostolic. Church of Apostolic Truth. Apostolic. Church of Apostolic Truth. No? Isang pastor siya, mga kaibigan. At meron kaming pag-uusapan yung tungkol sa aming live nung nakarang araw ni Brother Benz na ang pamagat ay kung ang kaligtasan or salvation pa ay gift o reward. So, patutunayan niya dito, mga kaibigan, ang tindig niya ay patutunayan niya na gift lang ang salvation. Tayo naman ay nailatag na natin ang ating stand. No? At napanood naman niya, pero uulitin ko na lang yung ibang bahagi na tanggap natin na ang salvation ay pwedeng reward, pwedeng gift, mga kaibigan. So, pero bago yan ay pababatiin muna natin Brother Brian na Brother Brian, pasok po. Ano, bro? Ano sabi mo? Sige, bro, bumati po muna kayo sa ating pong mga listeners, sa ating mga kaibigan. Meron tayong apat na watchers. Okay. Okay, una ako po yung nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ganito at nagpapasalamat ako dito kay Brother Don sapagkat nagkaroon kami ng pagkakataong mapag-usapan kung ano man yung mga differences namin. So, I just hope na maging maganda yung aming pag-uusap at sa ikakatuto ng mga nakikinig yung maging hangarin ng bawat isa sa amin. At yung aming paraan ng pag-uusap ay maging maayos at maging kristyanong paraan ng pag-uusap. So muli, magandang hapon, magandang umaga po. Sa mga nasa Saudi Arabia, nasa Middle East, magandang tanghali. At sa mga nasa Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po. Okay, salamat Brother Brian. At tayo po ay dadako na po sa atin pong rules and regulations, sa atin pong si-share ng mga katwiran ng Diyos. Unang-una, meron tayong 15 minutes, bro. Habol pa ba? Kaya pa ba ng oras mo? 15 minutes bawat isa sa atin? O 10 minutes? Sige. Okay lang, sige. Pero kung hindi na kaya, di sa sunod na araw, pwede naman eh. So, 15 minutes, mga kaibigan, ang ating unang stand, no? At susunod na 15 minutes naman si Brother Brian para sa kanyang stand, no? At pagkatapos yun, mga kaibigan, ay tayo po ay magkaroon ng tanungan, no? Tanungan, ilang minuto, bro, ang tanungan natin? Ano na yan, hanggang matapos na yan. Hanggang matapos yun. Ibig sabihin, pagkatapos ilang minuto ka magtanong sa akin, tapos ikaw naman, magtatanong ko. Sige, gano'n na lang. Kasi kung meron tayong di 10 minutes. Kung meron pang after that, meron ka pang tatanong. Wala nang problema. Okay, sige. So, gano'n mga kaibigan, no? Sana malinaw sa atin. Ang unang magsasalita ay ako, no? 15 minutes, patutunayan ko, mga kaibigan, ilalatag ko ayon sa Biblia na ang salvation o buhay na walang hanggan o salvation ay pwede siyang gift at pwede rin siyang reward na ayon sa Biblia. Siya naman ay patutunayan niya na gift lang, hindi reward. No? So ako na mag-umpisa, mga kaibigan. Tayo po ay mag-umpisa na. Anong oras, bro? Ikaw na lang mag-oras, bro. Kasi wala akong orasan. Hindi ko makita yung oras. Sige lang, okay. 12 na ngayon dito. Saktong 12. Okay.
So, mga kaibigan, ako po ay mag-uumpisa ng paglatag ng mga talata sa Biblia at patutunayan natin at ipapakita natin sa inyo mga kaibigan na sa maginoong pag-uusap, no? Kasi sa comments, medyo hyper kami ni Brother Brian eh. Pero sa comments lang naman yon. May kasama kasing kantsaw yon mga kaibigan, no? Pero dito sabi nga ni Brother Brian, sa live, no? Iba ang ating approach yan. Tama naman, no? Ganito yung mga kaibigan, no? Tayo po ay naniniwala na ang salvation ay gift at saka reward. Kasi nakasulat sa Biblia. Unang-una, yung Roma 6:23, nakasulat doon na ang buhay na walang hanggan ay kaloob na walang bayad ng Diyos. Sakto yan, tanggap natin yan, wala tayong problema dyan. No? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So maliwanag po yan mga kaibigan na ang buhay na walang hanggan, eternal life is gift po yan. For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yan, tanggap natin. Wala kaming pag-uusap yan ni Brother Brian. Ngayon, ang pag-uusapan namin ngayon, yung reward. Reward. Meron pa tayong mababasa sa Biblia na ang buhay na walang hanggan ay reward mga kaibigan? Meron po ba? Pakinggan niyo po ang usapan ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol. Ito ho, imbestigahan nyo, aralin nyo ang talatang ito mga kaibigan sa Matthew 19:27. Babasahin ko sa New International Reader's Version na Bible. No? Ang sabi dito, Peter answered him, "We have left everything to follow you." Sabi niya, iniwan namin lahat, Panginoon, para lang sumunod sa iyo. What reward will be given to us? Anong mapapala namin? Anong matatanggap namin? Anong gantimpala ang makukuha namin, Panginoon? Kasi sumunod kami sa iyo. Ano ang sagot ni Kristo? Ay, mali ka, Pedro. Hindi reward, dapat gift. Pero, ganun po ba ang nakalagay sa talata? Tuloy ang basa sa 28. What I'm about to tell you is true. Jesus said to them, when all things are made new, the Son of Man will sit on his glorious throne. Then you who have followed me will also sit on 12 thrones. Yan yung reward. Isa sa reward, ha? Maraming reward kasi sa Biblia eh. Ako, tanggap din naman ni Brother Brian na maraming reward sa Biblia, liban doon sa buhay na walang hanggan. No? You will judge the 12 tribes of Israel. 29. Everyone who has left houses or families or field because of me will receive 100 times as much. They will also receive eternal life. Siguro, ewan ko lang kung tanggap ni Brother Brian na yung eternal life ay salvation. Kumbaga, yun na yung pinaka, kaya ka na sa salvation. Kung hindi niya tanggap, ibang discussion ulit yan, mga kaibigan. No? Ibang topic yan. So, nagtanong ang apostol na si San Pedro, Panginoon, sumunod kami sa iyo. Iniiwan namin yung aming bahay. Ano mapapalaan namin sa iyo? Ano ang reward na ibibigay mo sa amin? Katotohanan sa sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nag-iwan ng bahay, ng mga pang iniwan dito, dahil sa akin, upo kayo. Ayan yung mga reward. Upo kayo sa 12 tribes, maghuhukom kayo. At will also receive your reward. Eternal life. So yung tatanggapin ng mga apostol na reward, eternal life. Very clear.
So, ewan ko lang kung tututulan, paano tututulan ni Brother Badaw yung usapan ng ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Maliwanag na nagtanong si Pedro. Ano papapala namin sa iyo, Panginoon? Naghirap kami, sumunod kami. Iniwan namin yung bahay namin. Anong reward namin? O ayan, inisa-isa na yung reward. Pag uupo na ako sa aking kapangkaluwalhatian, kayo din uupo. Reward yun. At receive reward, eternal life. O, napatunayan ba natin, mga kaibigan? Napatunayan natin na ang eternal life, salvation, reward. Nabasa din ba natin na ang salvation ay gift? Yes, Romans 6:23. Accept din naman yan. Accept din niya. So, mga kaibigan, ang gusto mong ipunto dito, kung ano yung nakasulat sa Bible, huwag nating tanggapin yung partial, yung kalahati, yung isa lang, at yung isa naman na itakwil. Tanggapin natin, harmonious yan eh. May harmonious na may pagkakadiwa yan. Kailangan mo lang unawain. Tanggapin mo lahat ng nakasulat dahil kaya yan isinulat, sinabi ni Kristo, ikaliligtas natin, mga kapatid. Kung sinabi sa Biblia, sinabi ni Kristo, natatanggap ng reward ang mga nagsisusunod sa Kanya, kasama doon ang eternal life o salvation, tanggapin mo yan. Ilang minuto na lang, bro. Tanggapin natin yan. Sige lang. Kasi, maliwanag eh. No? Wag yung gift lang kami. Kasi hindi na kami kailangan ng gawa kasi gift nga yan eh. No. Romans 6:23. Balikan natin yung talata. For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gift din ang eternal life. Reward din ang eternal life. Paano mo makuha itong gift na ito? Wala ka nang gagawin dahil gift. Ang grasya na ibinigay ng Diyos. Dahil ba grasya, wala ka nang gagawin. Ang pagkain, grasya. Lahat ng kailangan natin, bigay ng Diyos yan. Ibig sabihin, hindi na tayo maghanap buhay para makuha yung grasya para sa atin. Kailangan natin maghanap buhay. No? So, paano natin masasabing ang gift ay kailangan nating makuha ito? Manasa, pagsikapan, yung gift na eternal life. Itaas mo lang sa 6:22. Kita mo yan. Tagalog. Sa Tagalog tayo, mga kapatid. Ha? Basahin natin. 6:22 ng Roma. Yan. Datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. Sumampalataya ka na, nabautismuhan ka na, tinubos ka na. Malinis ka na, inaring ganap ka na dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Laya ka na sa kasalanan. Yung dati mong pagkatao na masama, na nasa kadiliman, wala ka na doon, laya ka na. Iniligtas ka na sa kasalanan. Inalis ka na doon. Ano susunod? Ngayong laya na kayo sa kasalanan, naging mga alipin kayo ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan, eternal life, which is the gift. Kung itaas mo yan sa 6:23. Paano mo makuha yung buhay na walang hanggan sa huli, sa wakas? Kung mayroon kang bunga na ikababanal, kaibigan. So, ang gift na buhay na walang hanggan, makukuha mo yan, ay sa wakas, ibibigay yan sa iyo pagka meron kang bunga sa kabanalan. Paano ka ba magiging banal? Pagkabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Anong gagawin mo sa salita? Susundin mo ang salita para maging banal ka. Tama. Pwede ka ba maging banal? Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Pag sinunod mo yan, hindi ka kalundiro. Banal ka para sa Diyos. Yung katotohanan ng Ebanghelyo, pag sinunod mo yan,
banal ka para sa Diyos, kaibigan. No? So pag meron kang bunga ng ikababanal, ano ang wakas? Buhay na walang hanggan. 6:22 ng Roma. That is very clear, my friend. Na yung buhay na walang hanggan na yan, kung itutuloy mo sa 6:23, that is the gift. Gift na ibibigay ng Diyos sa wakas doon sa mga inalis sa kasalanan, doon sa mga nagbabanal. Mga kaibigan. O, siguro, maliwanag na yan mga kaibigan, ang ating stand na yaong eternal life ay reward na matatanggap mo ayon sa Matthew 19:27 patuloy at gift. So titingnan natin mamaya mga kaibigan kung i-amen ba siya dito sa ating nilatag, kung sasalungatin niya. Pagka i-amen siya dito sa ating nilatag, abay saludo ako sa kanya mga kaibigan. Pag umimin siya, tanggap niya, tupa nga siya ng Diyos. Dahil ang tupa ng Diyos, tupa ni Kristo, nakikinig lamang yan sa katotohanan. Pag hindi na katotohanan, hindi sa iba hindi sila makikinig. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig, sabi ni Kristo. So maliwanag ang tinig ni Kristo. Kasama sa reward na tatanggapin ng mga nagsisisunod sa Kanya, nag-iwan ng tahanan, ang eternal life na ibibigay niya sa mga apostol. So, yan lang muna, Brian, siguro. May 2 minutes ka. May 2 minutes pa. Baka... Sige, salamat. Salamat, mga kaibigan. So, itong eternal life, mga kaibigan, which is sinabi sa 6:23 na gift o kaloob na walang bayad, ay, ano to? Nakukuha mo nga to sa kabanalan, at ang pagpapakabanal ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Sapagkat ang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos yan sa pagpapakabanal, mga kaibigan. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, unang Tesalonica 4:3, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Na ano? Anong klaseng pagpapakabanal? Anong gawain ng nagbabanal? Na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Yan ang bunga. Bunga ng mga patay na sa kasalanan, na ng mga nahugasan na, inaring ganap na dahil nagsisi at inubos ng ating Panginoong Jesucristo. At ang huli niyan, buhay na walang hanggan ayon sa Roma 6:33 sa wakas. So, ang gagawin natin mga kaibigan, yung gift of God, yung grasya, ay ano yan, makukuha natin yan sa huli, sa wakas. Bibigay sa atin yan, reward yan. Yung kaloob na yan ay reward para sa atin. Kasi kaloob naman talaga yan. Alam mo ba bakit hindi kaloob, mga kaibigan? Hindi ka naman gagawa para yung gawa mo pambayad doon sa buhay na walang hanggan. Wala kang gawa na maitutumbas para bayaran yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa iyo. Tandaan natin yan. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang gawa natin, ang pagsunod natin ay pambayad sa buhay na walang hanggan. Wala. Ang buhay na walang hanggan, kaloob sa atin yan na kunin natin pagkat tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo at gumawa ng kalooban ng Diyos. Tara, nakuha nyo ang punto ko, mga kaibigan. Tandaan nyo, ulitin ko. Ang mabuting gawa, ang pagsunod sa kalooban, ang pagpapakabanal, hindi po yan bayad sa buhay na walang hanggan. Hindi yan bayad sa buhay na walang hanggan. Kaya nga libre yan eh. Ang mali lang sa atin, mga kaibigan, hindi ko naman sinasabi, ewan ko lang kung ganyan din ang stand ni Brother Brian. Ang mali sa ating mga kaibigan, na mga baptist o anumang mga sikta na may ano yan, may tangan-tangan ng doktrina na yan. Ang ini-insist sa kanilang mga membro, ang eternal life ay gift.
Hindi na kailangan bayaran natin ng gawa ang eternal life. Sino may sabi sa iyo kaya mong bayaran ng gawa ang eternal life? Sapat ba yung gawa mo, kabutihan na ibayad doon sa eternal life? Kaloob mo yan, gift nga yan eh. Kaya lang, ipagkakaloob sa iyo yan, ibibigay sa iyo yan, pagka ikaw sumunod. Pagka ikaw ay sumunod. Yan ang katwiran. Wala tayong mababasa na gagawa ka ng mabuti, sumunod ka para ipambayad sa buhay na walang hanggan. Walang ganun sa Biblia. Walang ganun. Ha? Ipagkakaloob yun doon sa mga sumunod. Reward yun, mga kaibigan. Kaya nga, kaloob, gift na ibibigay doon sa mga nagsisunod, mga kaibigan. So, i-wave ko na yung aking, Brother Brian. Siguro, nailatag ko na yung aking stand sa maiksing oras ko. No? Okay. Sige bro. Okay, so okay ka na doon? Okay, okay na ako bro, okay na ako. So, sa ngayon naman po mga kapatid, ako naman po ang susubok na maglatag kung ano yung stand natin. Hindi ko muna i-address kung ano yung mga sinabi ng ating kapatid si Brother Dodds bagkus ako'y magpo-focus muna sa kung ano yung gusto nating tindigan sa pag-uusap na ito. So sa stand ko po, ang salvation po ay gift only, hindi po ito reward. So meron po akong dalawang bagay kung bakit naniniwala ko na ang salvation ay gift only. Una po, no, the Bible doesn't say that salvation is a reward. Second, gift and reward are two different contradictory words pertaining to salvation. Meaning to say, ang gift ay reward ay contradiction po itong dalawa na ito. Patungkol, ulitin ko po, patungkol sa kaligtasang ibinibigay ng Diyos, hindi po pwedeng ang salvation ay gift din tapos reward din. Hindi po pwede dahil ito pong dalawang salita na ito ay magkakontra. Papaliwanag po natin yan later on. So, unang-una po mga kapatid, importante sa bawat argumento ay yung definition of terms. Kailangan muna nating i-define kung ano ba yung pagkakaintindi natin sa mga salitang ginagamit natin. Kagaya ng sinabi kanina ng ating kapatid na si Brother Dodds, maraming klase ng reward. Maraming klase ng reward sa Bible. Diba? Kaya importante, i-define natin ano ba exactly yung reward na tinutukoy natin na sinasabi natin na ang salvation ay reward din. Ano ba yung klaseng reward na yun? Ang daming reward sa Bible eh. Diba? So, pupunta tayo dyan. Unang-una mga kapatid, define muna natin yung works na sinasabi, no? Sa Ephesians 2, chapter 2, verse 8 to 10. Okay? Marami tayong verses dito, but to summarize mga kapatid, to sum it up, no? Yung works po na tinutukoy ni Pablo ay hindi po tumutukoy sa lahat ng klase ng gawa. Okay? To be specific mga kapatid, ang tinutukoy niyang works ay yung Mosaic Law. Na kung saan po mga kapatid, during his time, nung absence niya sa mga iglesia, may mga nakapasok po na mga Hudyo na convert ng Christian na nagtuturo na kailangan sumunod sa kautusan ang mga Kristiyano para mga ligtas. So meaning to say, yung pagsunod sa kautusan ay ginawa nilang means to earn or to obtain salvation. Ulitin ko po, yung works po ng kautusan, yung mga gawa ng kautusan, mga kapatid, mababasa niyo yan sa Galatians chapter 3. Tapos sa Acts 15, pinagdebatehan pa yan kung kailangan bang sumunod ng mga Kristiyano sa kautusan. Ang problema po, ang issue during these times, mga kapatid, ay pinag-uutos ng mga convert na ito, mga Kristiyano na tuturo, mga kapatid, na kailangan sumunod sa kautusan para maligtas. So meaning to say, ginagawa nilang paraan ng kaligtasan yung pagsunod sa kautusan. So meaning to say, napupunta sa gawa ng tao ang kaligtasan. So yun, dinidefine natin yung works. Hindi po yan tumutukoy sa lahat ng klase ng works. Ngayon po, sunod, define action or activity. Tandaan natin mga listeners, bagamat ang gawa or works ay uri ng action, ang salitang action po ay general word.
Okay? Ang action po or activity ay applicable sa lahat ng klase ng activity ng katawan. So, kapag ikaw ay kumikilos, yan po ay action. Okay? Pero, mga kapatid, yung tinutukoy po ni Paul na works, no, ay pumapatungkol po sa pag-earn o sa Tagalog ng earn niya, yung parang kikitain mo, kumbaga sumasahod ka, yung kikitain mo, yung pera mo, yung salvation, yun yung pera na kapag ka gumawa ka, trabaho ka, babalik sa'yo, yung sahod mo, yung pera mo, in the case of Paul, mga kapatid, salvation ang ibabalik sa'yo ng Diyos kasi pinagtrabahuan mo eh. Okay? So, ang tanong, lahat ba ng gawa ay trabaho? Hindi po. Halimbawa, kung may magtatanong sa akin, anong trabaho mo ngayon? Tama ba na sagutin ko na kumakain ako? Hindi. Pero kung ang tanong sa akin, anong ginagawa mo ngayon? Tama ba na sagutin ko na kumakain ako? Tama yon. Okay? So, meaning to say, ang trabaho o ang word na tinutukoy ni Pablo ay under sa action, no? Activity in general, pero hindi lahat ng action ay trabaho. Okay? So, I hope malinaw po 'yon. So, ang tinutukoy po ni Pablo na klase ng gawa ay hindi po lahat ng gawa. Okay? Kundi ito po yung pagsusumikap natin makuha ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga gawa. In short, by our works. Dahil ang salvation nga ay hindi po reward or bilang sahod or bilang bayad sa iyo ng Diyos kapalit ng pagtatrabaho mo, kundi ito po ay free gift. Okay, tandaan po mga kapatid, disclaimer lang, no? Kahit po ako'y naniniwala na ang salvation ay hindi po kailangang pagtrabahuan, it doesn't mean ay wala kang gagawin. Okay? Kaya po dinifferentiate ko nga kanina na ang gawa, no, yan po ay general. Okay? Ang work po ay specific. Meron ka pa ring gagawin para tanggapin. Ulitin ko may gagawin ka para tanggapin ang kaligtasan, hindi para kitain. Hindi mo naman pinagtrabahuan para kitain mo ang kaligtasan eh. Pero may gagawin ka para tanggapin. Okay? So, ilang ang binibigyan ko liwanag. Ngayon, isa pang definition, no, yung reward. Kagaya po ng pinunto kanina ni Brother Dodds, maraming klase ng reward sa Bible. I agree. Maraming klase ng paggamit ng reward. I agree. So, napaka-importante na i-define natin ano bang reward ang tinutukoy natin. Di ba? Okay. Dito po sa Revelation chapter 11 verse 18, may tinutukoy po na reward dyan. Sa Revelation chapter 22 verse 12, meron pong tinutukoy na reward yan. Ang Greek word po niyan ay mistos. It's a noun. Ito po yung pangalan. Ito po yung tawag doon sa tinatanggap kapag nagsumikap ka, nagtrabaho ka. Noun po yon. Ang Greek word po niyan ay mistos. Okay? Sa Revelation chapter 18 verse 6, Romans chapter 2 verse 6, meron ding tinatawag na reward. English word ang gamit. Pero sa Greek ay apadidomi. Apadidomi, ito po ay verb, ito po ay action word. Meaning po, ito po ay resulta ng trabaho. Kunyari, naghahanda ka ng pagkain, anong resulta? Yung luto. Yun yung reward mo, yung naluto na. Okay? So, parang karma, kung anong ginawa mo, yun lang tatanggapin mo. So, yun yung application ng apodidomi. No? Meron pang isa mga kapatid na klase ng reward. No? Yung katabrabyo. It's a verb mga kapatid. No? Colossians chapter 2 verse 18. Ito po yung klase ng reward na prize or premyo. Diba? Kunyari, nanalo ka sa karera. Yung premyo mo, reward yon. So, kailangan i-define natin, no? Which is, hindi ko nakita, hindi ko narinig kay Brother Dodds, anong klaseng reward ba yung kanyang pinaglalaban? Ano bang klaseng reward yung kanyang tinitindigan? Ang daming reward eh. Okay? Pero, meron akong conclusion ayon base sa kanyang mga pinapahayag. So, ang conclusion ko, I hope, tama ako, correct me if I'm wrong, Brother Dodds, mamaya, no, tama mo ako kung mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Pero ang pagkakaintindi ko ayon sa kanya na ang reward ay kailangan pinagpapaguran mo, pinagtatrabahuan mo. So, mistos ito. Yung noun. No? Na parang sahod. Kailangan mo magtrabaho
Okay? After mo magtrabaho, kikitain mo yung salvation bilang reward kapalit. So, mistos, ito yung kinukontra ko. Hindi ko kinukontra yung mga ibang paggamit ng reward. Ang kinukontra ko yung mistos, no? Na ang salvation daw ay mistos or reward. Okay? So, para lang meron tayong proper na daloy, no? Kung ano ba yung tinatahak natin kasi ang daming klase ng reward eh. Okay? Para hindi rin malito yung mga nakikinig. Okay? So, importante po na well-defined ang salitang reward. Ano ba yung reward na tinutukoy natin? Okay. I believe that salvation is not a reward. Again, mistos. Pero ito po ay gift. No? But it doesn't mean po walang ibibigay sa ating reward. Kaya nga, naniniwala ko, bagamat meron tayong eternal life, sa pagdating ng panahon, may mga reward tayong tatanggapin sa ating Panginoon. Depende sa ating mga gawa. No? Pero hindi po eternal life ang tinutukoy dyan. Kagaya nga ng binasa ni Brother Dodds, Matthew chapter 19 verse 29, maliwanag po dyan na iba po ang everlasting life. No? Basahin ko rin mga kapatid, ano? Just to point out the things that I want to point out sa Matthew chapter 19, kasi ginamit din to ni Brother Dodds, verse 29. Okay. Okay, hindi. Siguro maganda isama ko na rin yung kanyang 27. Sabi po dito, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Okay. Una-una dito po sa verse 27, wala pong Greek word na mistos. Okay, wala pong Greek word na mistos po dito, no? Ito po ay kahit po tingnan nyo sa Greek, mga kapatid, wala kayong mababasang mistos dito or yung katumbas ng word na reward. Ano? Yung binasa niya New Living Translation, NLT, no? Ang Greek word po noon ay esomai. No? Yung have, no? I believe doon kinuha yung word na what shall be our reward. Dito, shall we have? Therefore, ano ba yung ibibigay mo sa amin? No? Dito, sa verse 28, mga kapatid, sabi dito, and Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that had forsaken houses or brethren or sisters or fathers or mothers or wife or children or lands for my name's sake shall receive, hindi sinabi shall be rewarded, no? Shall receive 100 and shall inherit everlasting life. Okay, so yun po ang pinupunto ko doon sa verse 27, there's no such word as mistos, no? Para suportahan yung idea na nagmakahirap gumawa ang mga apostoles, no, in exchange ng eternal life. No, hindi po, mga kapatid. Okay? Sumunod po, salvation is a gift. Siguro hindi ko na masyadong haba niyan dahil binanggit na rin ni Brother Dodds yung verse na gagamitin ko, and Ephesians 2:8-10, mga kapatid, alam na rin to ni Brother Dodds. Romans 6:23, alam na rin to ni Brother Dodds. So, naniniwala kami pareho na gift ang salvation. Ang kaibahan lang, mga kapatid, ay ang sa kanyang stand, pwedeng magsama yung gift tsaka yung reward, ano? Yung mistos. Sa akin po hindi, ito po ay contradiction. Bilang patunay po, mga kapatid, no, Romans chapter 4. Romans chapter 4, verse 4-5. Okay? Ang sabi po dito, now, King James Version po, no, babasahin ko, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of death. Ano, saktong-sakto doon sa definition ng mistos. Sabi dito sa Tagalog, mga kapatid, ano, ngayon sa kanya na gumagawa, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Kaya kapag ikaw ay gumagawa, nagtatrabaho ka, pinagtatrabahuan mo
ang kaligtasan mo, may utang sa'yo ang Diyos. May utang sa'yo ang Diyos na kapag after mo dito sa buhay na to, pagbalik ng Panginoon, babayaran ka niya, hindi yung gawa mo ang ipangbabayad mo sa kaligtasan. Mali yun. Ang Diyos ang magbabayad sa'yo ng kaligtasan kapalit ng gawa mo. Yun yung idea ni Pablo. Hindi ko to idea. Ito yung idea ni Pablo, mga kapatid. Verse 5. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. So, mga kapatid, yung mga gumagawa daw para sa kaligtasan, hindi na po gift yung ibibigay sa kanila, no? Kundi may utang ang Diyos sa kanila. Babayaran ng Diyos later on, yung igaganti sa kanila ng Diyos, hindi na raw gift. Basahin natin, wala kasi ako New Living dito. Babasahin ko sa mas mababaw na English. Verse 4, now, to someone who works, wages are not considered a gift. Yung ibibigay sa'yo ng Diyos, hindi na raw gift ang tawag doon, kundi obligation, may utang na sa'yo ang Diyos. So, tayo, kunyari ako, gumagawa ako para maligtas, binibigyan ko ng utang si God sa akin. Kailangan later on, after ko gumawa, babayaran ako ng Diyos ng salvation. Hindi na gift yun. Di ba? Di contradiction po yun. Hindi po pwede magsama ang gift at reward. No? Sa Matthew chapter 19, verse 10 to 26, no? Yan po ay tumutukoy na imposible po na maligtas ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Pero ginawang posible ng Diyos. So kung babase tayo sa gawa natin para maligtas tayo, mga kapatid, imposible. Matthew chapter 19. Ito na lang yung last verse ko, bro. Kasi, sumobra ka kanina ng 3 minutes. Ito, sumobra ako ng 2 minutes. Sige, bro. 10:26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. So makikita natin dyan ang salvation ay gawa talaga ng Diyos. No? Imposible sa kahit anong gawa ng tao, pag susumikap niya na maligtas, imposible siyang maligtas. Kasi kung kaya palang iligtas ng tao ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, para sampa na namatay si Kristo. Para sampa na tanggapin natin si Kristo. Kaya naman pala natin iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Okay? So, I hope clear po sa atin yon. Yun lang, Brother Dodds, siguro. Okay. Salamat, Brother Brian, no? So, mga kaibigan, parehong natapos ang aming 15 minutes, no? At ayon sa ating rules na napagkasunduan kanina, ko lang kung mayroong gustong isingit si Brother Brian, ay dadako tayo sa 10 minutes, 15 minutes na tanungan, or ilang minuto, Brian. Sige lang, bro. So, hindi ko rin siguro maubos yung 10 minutes ng pagtatanong sa'yo. Kasi konti lang naman yung sinabi mo eh. Sige, okay lang, bro. Okay. So, dako tayo mga kaibigan sa pagtatanong ni Brother Brian sa atin. Ito yung debate mga kaibigan na walang moderator. Pero makikita nyo maganda ang aming debate. Sige. So, Brother Brian, ikaw po ay magtatanong na sa atin tungkol sa ating ipahayag. Bro, itong pagtatanong ko sa iyo, hindi ito para subukin ka, no? Kundi para lang mabigyan mo ng linaw yung stand mo. Kasi actually, bumayag lang ako dito for the sake ng pag-aaral, for the sake ng mga audience, no? So, Amen. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, pwede mo bang i-define yung reward na sinasabi mo? Kasi ang stand mo kasi, ang salvation ay gift at reward. Can you please define kung ano yung specific na reward na tinutukoy mo? Kasi para malaman ko kung tama yung pagkakaintindi ko sa'yo. Okay, salamat sa tanong, Brother Brian. Sangayon sa ating ibinigay na talata kanina doon sa Mateo 19:27, no? Mateo 19:27, andun na po, dinify na po ang mga reward na tatanggapin ng mga apostol na nagsisunod sa Kanya. At kasama nga doon, mga kaibigan, mga kapatid, yung eternal life na reward, mga kaibigan. So bakit natin ginamit yung salitang reward? Sabi ni Brother Brian kanina, wala pong mistos doon sa Matthew 19:27 hanggang 29. Wala daw mistos, mga kaibigan.
Alam niyo po mga kaibigan, okay lang ba, Brad Brian, ipaliwanag ko yung salitang mistos? Okay lang, sige, salamat. Yung mistos mga kaibigan, sa Greek mga kaibigan, 3408, no? Sa Strong Concordance, ang isa sa meaning na ikinakapit sa salitang mistos ay wage, hire, andito sa aking screen mga kaibigan, wage, hire, tapos reward. Andyan po ang reward mga kaibigan. Reward. Use of the fruit naturally resulting from toils and endeavors. Kumbaga, gumawa ka, may reward ka. Kasama yun doon sa salitang mistos, ang kahulugan ng mistos sa Greek. Ito dinefine dito. Ayaw ko lang kung itong Strong Concordance si Brad Brian ay magkaswato sa ating binabasa dito mga kaibigan. No? Wage, hire, mistos, pay, wage, salary, reward, recompense. So napakaliwanag mga kaibigan na yung sinabi ni Pedro doon sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang gagawin namin? Anong mapapala namin? Anong reward ang ibibigay mo sa amin? Iniwan namin ang aming pamilya, ang aming tahanan. Sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisisunod sa akin. Pagka ang anak ng tao ay uupo sa kanyang kaluwalhatian, kayo naman ay uupo. Reward yun. Isa yun sa reward. At sa huli, at eternal life. So kasama doon ang eternal life sa reward. Kasama. Nandun sa mistos, Strong Concordance. Ngayon, kung sasabihin ni Brad Brian, ay sige, Brad Brian, umaba na yung aking patutunayan ko pa sana na wage. Kasi sabi mo kanina, hindi po wage Sige ang Sige na, bro. okay lang? Okay. So salamat Brad Brian, no? Ang eternal life mga kaibigan, kaya nga sinasabi ng dingmistos, reward, pwede rin siyang wage. May talata tayong mababasa mga kaibigan, basahin natin sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 36 ng Juan, no? Juan 4:36, ganito po ang ating mababasa. Ang umaani ay tumatanggap ng upa, yung mga workers sa ubasan. Yung umaani at yung nagtitipon ng bunga. Ang umaani, mga manggagawa, tumatanggap ng upa, wage, reward, hire, at nagtitipon. Sino ba yung nagtitipon? Yung mga magsasaka sa ubasan ng bunga. Anong klaseng bunga ang tinitipon? Sa buhay na walang hanggan. Upang ang naghahasik, yung worker, at ang umaani, worker din, magagalak sila kapwa pagdating ng kanilang upa, which is the eternal life. Wage yan. Wage. So, Okay na? ewan ko lang kung tanggap. Si Brad Brian. Sige. Bro, yung tanong ko kasi kanina sa Matthew, mayroon bang mistos doon? Balikan Meron ko bro, yung sa Greek word, yung sa Greek word. Sige bro. Yung sa Matthew 19:27 to 29, mayroon bang mistos? Ang Greek word ang hinahanap ko, hindi yung sa translation mo, yung mistos word na mistos sa Greek word. Meron ba o wala? Kung words for words sa Greek na mistos, wala. Pero yung isa sa kahulugan ng mistos diyan, no? Ay yun nga ang ipinaliwanag, wage, hire, pay, salary, reward. Okay. Okay na yun, bro. So wala, okay. Salamat. Okay, so wala doon yung word na mistos. Ngayon, doon sa tanong ko bro, sumunod na tanong ko, kasi di ba nagbigay ako ng iba't ibang paggamit ng reward. So agree ka doon na among those words na binigay ko, or kung meron ka pang ibang alam na paggamit ng reward, ang tinutukoy mo yung mistos, tama ba? Yung reward, mistos yun. Kasama doon yun nga yung kahulugan ng isa sa kahulugan na yung reward, kaibigan, mistos. Pay, salary. So mistos nga ang tinutukoy mo.
So, Brother Dodds, sabi mo kasi kanina doon sa ano mo, hindi ko na isulat, na ang pagkakaintindi mo, ayon sa sinabi mo, ang pagkakaintindi mo, hindi natin babayaran ng trabaho natin ang kaligtasan. Yes. Yun yung Yes, pagkakaintindi sinabi. gift. Hindi, sinabi ko yan kanina na tayo, wala tayong mababasa sa Biblia na gagawa ka para ibayad sa eternal life. Wala Yun tayong nga. mababasa ng ganun. Yun nga, ibig sabihin, kaya mo pinapaliwanag mo lang yung word na kaloob. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng kaloob? Ibig sabihin nun, wala tayong mababasa sa Bible na babayaran natin yung kaligtasan natin ng trabaho natin. Kaya nga kaloob Kasi, tama. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tama. Kaloob yan sa atin na ibibigay sa atin, pagkakaloob sa atin, pagka ikaw ay una sumampalataya. Kasi hindi naman lahat ng tao ay pagkalooban ng kaligtasan kasi hindi naman lahat ng tao sumampalataya. Amen. Tama? Amen ako. So, mayroon tayong gagawin. Pangalawa, magpakabanal. Amen. Sigurado naman, amen ka dyan. So kung kahit ang eternal life ay kaloob yan ng Diyos sa tao, sa pamamagitan kay Jesucristo, sumampalataya kay Kristo, may gagawin ka. Sumunod ka kay Kristo, may gagawin ka. So, kaya tama yung nasa Roma 6:22-23 na ang eternal life ay gift na ibibigay niya doon sa mga sumampalataya kay Kristo. John 3:16. Napakaganda. Ang sino bang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo hindi mapapahamak at pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, makikita yan sa iyong gawa, ang iyong pananampalataya. Sumusunod ka sa ating Panginoong Jesucristo. So, bagaman yan ay gift, hindi ibig sabihin wala kang gagawin. Hindi ibig sabihin wala kang gagawin. May gagawin ka. First, mampalataya nga, sumunod, at sa huli, eternal life. Okay. Yan ang ating sagot. Okay, agree ako diyan sa sinabi mo. Okay, doon sa ano kinote mo Romans 6:23? Romans 6:23. Sa 22, no, sabi dito, but now that you have been freed from sin and have become God's slaves, the benefit you reap is sanctification and the result is eternal life. Yung result ba dito, bro, yung kasi dito sa King James sabi dito, and the end, everlasting life. Ito bang yung pagkakasabi ba dito ni Pablo ay as a reward or bilang order? Bilang, kumbaga, halimbawa, nag-aral ka, gagraduate ka. Kumbaga, in order, binigay lang niya yung step by step na mangyayari sa'yo. Pero sa paliwanag mo kasi, labas na reward siya, na pinagpaguran mo, reward. Pero sa aking pagkakaintindi, pinapahayag lang niya na sa mga taong mabubuhay ng may kabanalan, and then eternal life. Parang binibigay lang niya yung pagkakasunod-sunod ng mangyayari. Na pag tayo namuhay tayo ng banal, may buhay tayo ng walang hanggan. Pero hindi niya sinasabi, base dito, na para bang required yung kabanalan, okay, para bigay niya sa'yo, ibayad niya sa'yo yung eternal life. Kasi ang dinaw na sinabi, and the end, everlasting life. Hindi niya naman sinabi na, and the reward is everlasting life. Kundi yung katapusan, yung end game, kumbaga, yung last part natin ay everlasting life. So, agree ka ba, bro, na ito ay tinutulong lang niya na parang binibigay lang niya sa tao na in order kung ano mangyayari ng pagkakasunod-sunod? Or ang stand mo talaga ay reward talaga yung everlasting life sa pagkakagamit dito sa verse 22? Hindi. Ang stand ko nga as is yan, reward at saka gift. Para makuha mo yung gift, you have to magpakabanal ka. No? Dahil requirements ng kabanalan para makuha mo yung gift. Kung hindi sa pagpapakabanal, sabi sa talata, kung wala nito, ay hindi maaaring makakita sa Diyos. Sundin ninyo ang pag-ibig at ang pagpapakabanal na kung wala ito, walang pagpakabanal, sino man ay hindi makakita sa Diyos. So, requirements yan. Requirements yan. Kaya, yung 6:22 ng Roma, nung naligtas ka na sa kasalanan, laya ka na sa kasalanan, binago ka na, newman ka na,
kay Kristo ka na, Kristiyano ka na, meron ka ng bunga sa ikababanal. Meron kang kabanalan na makikita. And the end, sa iba ay result, ay buhay na walang hanggan. Na yung buhay na walang hanggan, pagdating sa 6:23, is a gift. Kanino? Doon sa nagbabanal. Doon sa may bunga ng kabanalan, doon sa mga laya o nakalaya sa kasalanan. Okay, bro. Okay. Meron pa siguro akong 3 minutes. Bro, tanong ko, yung dito rin sa same verse na ito, sa Romans 6:22. Yung kausap ba ni Pablo diyan sa mga taga-Roma, ligtas na o hindi pa ligtas? Itong kausap nila ni Pablo sa Roma, ito'y iniligtas na sa kasalanan. So meaning to mga say, iniligtas na ito sa kasalanan, laya na sila sa kasalanan. Ganito kasi ang Brad Brian, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, para kanya dalhin sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan, una-unang pagliligtasan sa iyo sa kasalanan. Alisan ka muna. Hindi ka pwedeng dalhin niya roon sa langit na makasalanan ka. Aalisin ka muna. Mateo 1:21, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Efeso 2:8-9, Tito 3:5, pag sumampalataya kay Kristo, the simple act na sumampalataya ka kay Kristo, ililigtas ka sa kasalanan. Doon ka maligtas. Yung Roma 6:22, kausap ni Pablo, ligtas sila, laya na sila sa kasalanan. Hinango na sila doon. Mula sa kapangyarihan ng kadiliman, inalis sila at inilipat sa kaharian ng anak. Sa kaliwanagan. Newman na ito. Kristiyano na ito. And then, may bunga na ito ng kabanalan sa pamamagitan ng kasalita ng Diyos. At pag ginawa nila yan, nakikita sa kanila, ang huli niyan, buhay na walang hanggan. Okay na yun, bro. Yung sinasabi mo, bro, sa same verse pa rin, na sabi mo kasi meron na silang kabanalan. Ito ba'y resulta ng pagkakaligtas sa kanila? Kaligtasan sa kasalanan. Ayun nga, ang tanong ko, bro. Kasi, kaligtasan sa kasalanan. Kasi ganito yan, bro, no? Ano ko lang yung tanong ko, no? Ilagay ko lang sa linya. Ang tanong ko kasi una, ligtas na ba sila o hindi? Sabi mo, ligtas na sila sa kasalanan. And then sa pagsasalita mo ngayon, narinig ko, sabi mo, meron na silang bunga sa kabanalan. Kaya ang tanong ko sa iyo, yung bunga ba sa kabanalan ay resulta ng kanilang pagkakaligtas sa kasalanan? Yes. Una kasi bro, hindi naman tayo banal eh. Sumampalataya ka lang kay Kristo. Wala ka namang ginawang mabuting gawa na sarili mo. Walang batayan ang Diyos na iligtas ang dahil sa iyong sariling gawa sa kasalanan. Pagkahalu-hanguin ka ng Diyos sa kasalanan, hindi batayan ng ginawa, ay si Diyos mamatuwid ito, kaya tanggalin ko sa kasalanan. Useless yung pagtanggal niya sa akin sa kasalanan, matuwid na ako eh. Kaya nga sa Efeso 2:5, pagaman tayo patay sa ating mga kasalanan, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa simple act na pananampalataya mo kay Kristo, iniligtas ka sa kasalanan. But pagkatapos na iligtas ka sa kasalanan, mabuhay ka na wala sa kasalanan. Gamang ilaya na kayo sa kasalanan, alipin na kayo ng katwiran. Dapat makita sa iyo yung katwiran. Ipamuhay mo. Sa huli, buhay na walang hanggan. Base sa sinabi mo, ang kabanalan ay resulta ng kaligtasan. At ang katapusan ay ang everlasting life. Amen? Amen. Okay, so actually, pino-point out ko lang sa iyo kung ano yung eksaktong sinasabi ng talata eh. Okay? So, saan nakikita ko? Sige bro, ikaw na muna magtanong bago ako magano. Ikaw muna magtanong sa akin kung ano lang ako bro, meron 10 minutes. Sakto 10 minutes. Kalauna kasi ang ano ko pasok ko. Okay, sabi mo kay kanina bro, sa Roma 4:4-5 ay ang salvation dito ay hindi na kailangan ng gawa. Tama po ba bro? Base sa konteksto ng sinasabi, okay, ang tanong mo, ayon sa Romans chapter 4 verse 4-5, hindi na
kailangan ng gawa. Kung yung gawa na tinutukoy mo ay ayon sa kung anong tinutukoy ni Pablo, na kailangan mong gumawa, pagtrabahuan, pagsikapan, ang kaligtasan, then yes. Hindi na kailangan ng gawa. Oo. Oh. So, anong klaseng gawa na hindi na kailangan sa salvation? Okay. Tayo, ligtas na tayo. Ipapaliwanag ko, no? Kanina sabi mo, tayo ay naligtas na sa kasalanan. Okay? Ngayon, tayo ay mga naligtas na. Ano pa kailangan mong gawin para maligtas na? Ligtas ka na nga. Ang tanong ko, bro, Ngayon, anong klase? tanong mo ngayon, ano yung mga gawa na hindi na kailangan? Yung mga gawa na hindi na kailangan ay yung lahat ng klase na gawa na iniisip mo, ginagawa mo para maligtas. Okay, salamat. Okay? So yung ulitin ko lang bro na para for the sake lang. Sige. Okay, yung tanong mo na ano yung mga gawa na hindi na kailangan ay lahat ng klase ng gawa na iniisip mo na yun ang magliligtas sa'yo. Yun ang tinutukoy ko. Pero kung gumagawa ka, nagpapakabanal ka dahil mahal mo ang Diyos, wala akong problema doon. Okay, diba? Thank you. Salamat. Oh. So, ibig mong sabihin, Brad Brian, mayroong gawa na ikaliligtas, mayroon namang gawa na hindi ikaliligtas. Tama po ba? Tama. Agree. So, kung gumagawa ka ayon sa gawa ng pananampalataya at hindi gawa ng kautusan, ligtas ka. Tama po ba? Oh. Wala tayo naman palang pagtatalo eh. Kaya nga, alam mo bro, Brad Tods, ang nakikita ko talaga marami tayong agreement eh. Meron lang tayong mga terms na hindi pinagkakasunduan. Yun ang nakikita ko eh. Sige bro, tanong ka lang. Okay, next question. Sabi mo kanina, yung salvation ay hindi upa. Sabi mo kanina, no? Hindi upa, hindi bayad. Hindi upa, hindi bayad, sabi mo. Oo, hindi wage, sabi mo. So, tanggap po ba ang sinabi sa Juan 4:36 na ang sabi doon ay upa ay ang buhay na walang hanggan? Doon sa mga nagagather ng fruit, nagagather doon sa mga worker ng Diyos? Okay, paliwanag ko yung sagot ko. Tanggap ko yung sinasabi ng scriptures pero hindi ko tanggap yung papaano mo siya inintindi. Kasi ganito yan. Yung pagkakaintindi ko ay kasi sasagutin kita ayon sa pagkakaintindi ko eh. Okay? Ang tinutukoy dito, hindi yung bayad sa iyo ay yung kaligtasan. Okay? Kundi, pagbabasa, Jesus said unto them, my meat is to the will of him that sent me and to finish his work. Verse 35, say not ye, there are yet 4 months and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. So anong context nito? Ang tinutukoy dito kasi nagtatanong si Jesus Christ, ang daming harvest pero walang manggagawa, tama? Yun ang sabi niya eh. Maraming mga tao pero walang mangangaral, walang mahahayo, walang mag-evangelize. Okay, verse 36, and he that reapeth receiveth wages and gathered fruit unto life, to eternal life. Hindi dito tinutukoy na yung trabaho ng mga messenger, yung mga naghumahayo, kapag ka nahumayo sila, nagminister sila, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. No! Ang sinasabi dito, yung i-gather nilang fruit, yung mga mako-convert, no? Yun ang dadalhin nila sa eternal life. Hindi sila na kapag nagtrabaho ako, mapupunta ako sa eternal life. No! Kapag ako nag-minister, humayo ako, may mga napaniwala, may mga sumang-ayon, may naniwala kay Kristo, dadalhin ko sila sa eternal life. Magiging way ako para madala sila sa eternal life. Kasi yung fruit dito, yung gathered fruit, ito yung mga bunga mo eh. Sa panghayo mo eh, pangangaral mo eh. So madadala mo sila sa eternal life. Hindi yung kung ako, kunyari, humayo ako si Brother Dodds. O dahil humayo ako, nagmakahirap ako, nagpakapagod ako, gumastos ako ng pera, bibigyan ako ng eternal life ni God. Hindi ganon. Ang pagkakaintindi ko dyan, ikaw na naniniwala kay Kristo, dadalhin kita doon sa eternal life. Kasi ito yung fruit ko eh. Fruit unto eternal life eh. O, yun ang pagkakaintindi ko, bro. Ganun lang. Okay. So, ibig mo sabihin, hindi ako kontra, bro, sa talata. May disagreement lang ako sa pagkakaunawa mo. Okay. Next question. So, yung... Nakuha mo yung punto ko doon?
nakuha ko yung punto mo, pero disagree nga ako, kaya may next question, no? Kailangan. So, next question, kaibigan, no? So, tanggap mo ba na itong John 4:36 ay tumutukoy ito sa manggagawa sa ubasan o sa bukid ng Diyos? Amen. At yung ginagawa nila ay umaani at nag-iipon ng bunga. Tama po ba? Amen. Okay. Tanggap mo rin po ba na ang may inaani nila at ang ginagather nila unto eternal life? Amen. Okay. So, nangangahulugan ba ito na ang pag-gather nila at ang pag-ani nila ay para mapunta sa eternal life o hindi? Sino yung tinutukoy mo, bro, na mapunta sa eternal life? Yung nag-gather or yung fruit? Yung nag-gather at saka nag-gather ng fruit at saka nag-aani. Kung ang tinutukoy Ano mo bang ginagather nila yung fruit? Hindi. Kung ang tinutukoy mo yung nag-gather, hindi. Yung fruit unto life eternal. Yun yung fruit ang papunta doon sa buhay na walang hanggan. Sabi doon, yung fruit unto life eternal. Yung ginather nilang fruit, yun yung life papunta sa life eternal. Okay. Yun yung So, ibig mong sabihin, yung nag-gather ng fruit, hindi mapunta sa buhay walang hanggan. Yung nag-ani ng fruit ay hindi mapunta sa buhay na walang hanggan, kundi yung inani lamang nila. Tama po ba? Bro, wag mo siyang alisin doon sa talata, Wag mo alisin sa talata. Kasi pag inalis mo siya, mamamali ako. Mamamali ako pag inalis mo siya. So, base lang sa talata, hindi sinasabi ng talata na yung mag-gather, base sa talata, yung mag-gather ang pupunta sa eternal life. Kundi yung ginather niyang fruit unto eternal life. Kaya nga ang tanong ko, ibig mo bang sabihin, yung mga manggagawa na nag-gather ng fruit at umani ng fruit ay hindi mapunta sa eternal life, kundi yaon lamang na kanilang mga ginather? Hindi ko sinasabi yung bro. Hindi mo na ko kayong punto. Hindi mo na ko kayong punto. Hindi ko sinasabi na hindi sila mapupunta sa eternal life. Ang sinasabi ko, yung resulta ng kanilang pag-gather, yung gathering, yung fruit na ginather nila, pupunta sa eternal life. Ngayon, kung yung mga mag-gather, pupunta sila sa eternal life, hindi sinasabi ng scriptures yun. Hindi sinasabi ng talata. Pero yung sasabihin mo na sinasabi ko, hindi ko sinasabi, bro. Sinasabi ng ganyan. Okay. Ibig sabihin, tanggap mo rin kapatid, na yung nag-gather at yung ginather, kapwa may mapunta sa eternal life. At tanggap mo rin ba? Okay, salamat. Tanggap mo rin ba na yun yung kanilang tatanggaping wage? Yung eternal life na yun. Base sa talata, kasaya nila at ikagalak. Yung wage. Base doon sa talata, bro, hindi. Kasi ano ang wage? Okay, next question. Ano ang wage na tatanggapin ng mga mag-uubasan, ng mga worker na ikagagalak nila? Bro, dito sa talata, hindi sinasabi kung ano yung wage. Okay? Ang sinasabi lang dito, ang pinupunto ko lang sa iyo, ano yung mapupunta sa life eternal na sinasabi sa talata? Ang sinabi doon, gathered fruit. Yung gathered fruit ang dadalhin sa eternal life. Hindi naman dito sinabi ko anong wage eh. So hindi ko problema kung ano yung wage na yan. Bahala na si Jesus Christ. Pero ang pinupunto ko lang, ano yung life eternal na pinupunto dyan? Yan ba yung wage? Hindi. Maliwanag na iba eh. Magkaiba eh. Sabi niya, and he that receive, bro, sa 36 ang sabi dito, and he that receive wages. And, iba eh. And gathered fruit unto life eternal. Iba yung wage, iba yung tinutukoy niya sa gathered fruit unto life eternal. Magkaiba. Okay, kung sa next question. Grammar construction lang bro, magkaiba. Tanggap mo ba, Brad, na yung pagtitipon, yung salitang nagtitipon ng bunga sa walang hanggan, ay kaya sila nagtitipon ng bunga dahil sa walang hanggan? Tanggap mo ba o hindi? Pakiulit yung tanong mo, bro. Kaya sila... Yung sinabi sa talata na nagtitipon sila ng bunga, umaani sila ng bunga, nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan. Tanggap mo ba na kaya sila nagtitipon at nag-aani dahil para sa buhay na walang hanggan? Okay, sagutin ko yung tanong mo. Kasi ang tanong mo, bro, ay parang tinatanong mo sa akin ano yung intention nila sa pag-ani. Tama? Kasi ang tinatanong mo sa akin, tanggap mo ba kaya sila nag-gather ay para sa buhay na walang hanggan? So tinatanong mo ako kung ano yung intention ng pag-gather nila. Hindi ko siya masasagot dahil wala naman dito sa talata
Hindi naman pinapakita sa talata yung intention nila sa pag-gather. Ang makikita mo lang dito, naghahanap ang Panginoon ng mga manggagawa. Naghahanap ang Panginoon ng mga manggagawa. Wala kang makikita diyang intention ng mga ng mga mag-gather. In fact, naghahanap nga ang Panginoon eh. Naghahanap siya ng mga manggagawa eh, mag-gather eh. Pero wala siyang makita eh. Sabi niya, ang bunga ay nandiyan na, yung mga hahayuan nandiyan na, yung mga tatanggap sa akin nandiyan na, pero walang hahayo. So, hindi pinapakita sa talata yung intention ng mag-gather. So, hindi ko masasagot yung tanong mo, bro. Kasi yung ang tanong mo yung intention eh. Yung intention ng nag-gather eh. Okay, next question na lang, bro. Sige, bro. Sangayon sa iyong pagkaalam sa purpose o sa Biblia, ano ang pinakasuma total kung bakit ang mga apostol nagpagal sila? Pagmamahal nila, unang-una pananampalataya. Sunod ang pagmamahal nila sa ating Panginoon. Okay? At pangatlo, umaasa sila doon sa pangako ng ating Panginoon. Ito nga ang sinasabi ko, bro, papaliwanag ko lang yung stand ko, no, para ma-clear lang sa iyo. Agree ako halos sa 90% ng sinasabi mo. Kailangan nating may gawin para maligtas. Kaya nga habang pinapakinggan kita, halos pwede na ako mag-agree sa iyo lahat eh. May mga terms lang ako na hindi ko matanggap kasi yung placement lang, no. Doon lang tayo nagkakaiba, kapatid. Okay? Kaya medyo ngayon parang lumiwanag sa akin talaga kung ano yung stand ko, nakatulong tong pag-uusap natin. Okay? Naniniwala ko pang, bro, dinidisclaim ko lang yung binibintang mo sa akin na wala na tayong gagawin para maligtas. Sinang-ayunan kita na kailangan na may gawin tayo para maligtas. Pero yung ating gagawin ay para tanggapin ang kaligtasan, hindi para kitain ang kaligtasan. Hindi tayo gagawa para bang yung salvation ay isasahod sa atin ng Panginoon. Hindi. Kasi kahit sabihin mo ang gift, kapatid, Brother Dodds, ipupunto ko lang sa'yo, kahit sabihin mo yung gift ay libre yan at iaabot ka sa'yo, Brother Dodds, paano mapupunta sa'yo yan kung wala kang gagawin? Siyempre, kailangan mong extend yung kamay mo. Kailangan mong tanggapin, di ba? O, ang tanong, yung ginawa mo bang pagtanggap ay trabaho? Hindi. Pero gawa yun. Ginawa mo yun. Tinanggap mo. May ginawa ka pa rin. Okay? So, yung idea mo, bro, meron pa rin tayong gagawin para tanggapin ang kaligtasan. Pero wala tayong gagawin para kitain, paghirapan, ibayad sa atin ng Panginoon yung kaligtasan. Kasi nga, ito po ay gift. Okay, balik tayo sa tanong, kaibigan. Juan 4:36. Tanggap mo ba na nagpapagal yaong nagagather ng fruit unto eternal life at umaani unto eternal life? Amen. Tanggap mo po ba? Hindi. So, sabi mo kanina, ang pinakasuma total na kanilang pagpapagal dahil sa may pag-asa. Tanggap mo rin ba na ang pag-asa ay ang buhay na walang hanggan na ipinangako? Amen. Okay. So, ibig sabihin, dahil tanggap mo naman pala na nagpapagal yung umaani at nag-iipon sa buhay na walang hanggan. Kaya sila nag-ipon at umaani dahil sa buhay na walang hanggan. Tama po ba? Kasi ang tanong mo, dahil sa buhay na walang hanggan. Yes. Ito, babasahin ko sa iyo, bro, talata. Unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil, take note, dahil dito, ay nagsisipagpagal kami. Anong verse, bro? Anong verse? Unang Timoteo 4:10. Dahil dito, sabi ni Pablo, nagsisipagpagal kami. Bakit sila nagsisipagpagal? At nagsisipagsikap. Bakit? Ito yung dahil. Sapagkat may pag-asa kami. Sabi mo nga, pag-asa sa buhay na walang hanggan. May pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. So tanggap mo na ba yung salitang dahil sa buhay na walang hanggan? O hindi? Wala, bro. Kaya sila nagpapagal. Na dahil sa buhay na walang hanggan. Ulitin ko yung talata, bro, ha? Sige. Sapagkat dahil dito. Alin dito? Alin dito? Anong verse ba yun? Ito ang dahil. Anong verse, bro? Unang Timoteo 4:10. Ito, ha? Sapagkat dahil dito. Ito ang rason.
Basahin ko sa Tagalog ha. Sige lang bro. Dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap. Ito ang dahil bakit sila nagsisipagpagal at nagsisipagsikap. Sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Ibig sabihin bro, kaya sila nagpapagal, nagsisikap dahil sa pag-asa. At sabi ko nga, pag-asa sa buhay na walang hanggan. So therefore, tanggap mo na ngayon na yung nagpapagal sa pag-aani at sa pag-gather ng fruit dahil sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi. Hindi pa rin. sige. Wala na tayong magagawa. Brother Dodds, ang ginagawa mo kasi, mo ko doon sa construction mo. Sang-ayon ako sa talata kasi tinan mo dito, sabi sa talata sa verse 10 sapagkat nagsisipagal kami at nagsisipagsikap dahil saan? Sa pag-asa namin sa Diyos. O, ano yung inaasahan? Sa buhay na walang hanggan. Walang ganon. Pero hindi ko sinasabi na hindi sila umaasa sa buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos yun eh. Bakit hindi sila aasa? Okay? Pero ang nakikita ko sa'yo, kabaliktaran eh. Parang pag hindi ako sumang-ayon sa'yo, parang negative ang dating... Hello, nawala si brother. Hello. Mamina yung ating internet, brother Brian. Sige, tuloy mo, bro. Tuloy mo. Yung pag-asa yun, bro, yung pag-asa na yun ay dahil sa pagsampalataya, pananampalataya ang tinutukoy diyan. Hindi yung pagsusumikap sa paggawa, hindi eh. Diba? Dito, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap. Tama yung sinasabi mo, kapatid, kanina, na yung ating lahat ng ginagawa natin sa lahat para kay Lord ay ayon sa ating pananampalataya. Sinabi mo yun eh. Sinabi mo yung kanina eh, na lahat ng ating ginagawa ay base sa ating pananampalataya. Doon ako agree. Yung pananampalataya na, yung gawa natin ng pananampalataya sa atin, yun ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Pero kung isa-separate mo yung gawa sa pananampalataya, doon ako laban. Doon ako lumalaban, doon ako kontra. So kung as long bro, ito lilinawin ko lang para as long na ang tinutukoy mong gawa ay gawa ng pananampalataya, 100% agree ako sa iyo. Okay? As long na ang tinutukoy mo ay gawa ng pala bro eh. Alam mo ganito yan bro no. Sige bro. Tayo naman, tanggap natin lahat yan. Ipinapangaral pa natin yan na tayo ay Kristiyano. Andito tayo sa pananampalataya. Gawa ng pananampalataya. Anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Therefore, tayo mga Kristiyano, kailangan natin gumawa ayon sa ating pananampalataya. Ang ginagawa ko lang, brother, kasi nga, ayaw mong tanggapin na reward yung everlasting life. Kaya ako ginamit itong unang Timoteo 4 days. Na yung nagpapagal sa pag-aani at yung nagpapagal sa pag-iipon ng bunga unto eternal life dahil sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yun ang gusto kong ipatanggap sa iyo na tanggapin mo yung reward. Kasi reward talaga yan eh. Wage. Na ikagalak ng nag-aani at nag-iipon ng bunga. Ng mga ano. Kasi yun ang sentro ng kanilang, yun ang dahil ng kanilang pagpapagal sa pag-asa sa Diyos dahil ang Diyos ang tagapagligtas. It means na tagapagliligtas nga ang tinutukoy dito sa unang Timoteo. Bro, ito uno dos ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Ano ulit yung verse na binasa mo sa 36? John, anong 36? Ano yan? John 4:36. Pag-aralan mo yun bro para makuha mo yun. Sasagutin ko yung... Ano yung wage? Okay. Kaya bro, nililinaw ko sa'yo kanina. Ano ba yung... Marami kasing paggamit ang word reward sa Bible. Okay? Kaya sinasabi ko, you need to define kung ano ba yung klase na. Sabi mo, mistos. Okay. Ngayon, punta tayo sa verse 36. Yung wage, sabi mo, mistos. Tama yun eh. Tama yun dito eh, sa pagkakagamit sa wages eh. Ang problema, yung wages dito, hindi nga tinutuko yung eternal life. Hiwalay yan eh. Sabi dito, and he that reapeth receiveth wages. Okay? Eh, naniniwala ako, sabi ko, di ba, sa Revelation, mayroon tayong mga tinatawag na reward sa Panginoon. Pero hindi kasama yung eternal life, bukod sa eternal life. Ayon sa mga gawa natin.
Kasi kung eternal life ang tutukuyin, ayon sa mga gawa sa atin, eh iba-ibang reward yun eh, ayon sa gawa natin eh. Iba-ibang reward yun. Hindi yun, ang eternal life, isa lang eh. Okay? Ang ngayon, Okay. babasahin ko itong verse 36 bro, sagutin ko lang completely. Ano? And he that Sige, sige. reapeth, receiveth wages. And, yung word na end, yung conjunction na end, meaning to say, iba yung tinutukoy niya. Gathered fruit unto life eternal. Yung fruit na ginather niya, yun ang papunta doon sa life eternal. Hindi sinasabi na yung wages niya dyan ay yung eternal life. Okay, ngayon, ganito na lang, bro. punta ko dun sa word na reward, bro. Ngayon, kung ang sasabihin mo sa akin na yung salvation ay reward, no? Reward lang siya, pero hindi siya mistos. Kumbaga, resulta lang ng pagpapagal mo, mag-agree ako sa'yo. Okay na. Tapos na pala ang ating usapan eh. Bro, ito nga sinasabi ko sa'yo. Yung Agree ka na pala eh. Bro, sa totoo lang, yung terminologies mo lang. Kunyari, ito sabi ko sa iyo, kaya ako pinapaliwanag yung isa. Ngayon, pag tayo namuhay na may kabanalan, ano yung katapusan? Sabi doon, katapusan eternal life. Sinasabi lang ng Panginoon, yung pagkakasunod-sunod ng buhay natin sa Kanya. Mamumuhay tayo na may kabanalan, and then, after our life here, meron tayong eternal life. Pero hindi niya sinasabi na mistos yon, kundi resulta lang ng ating pagpapatuloy sa Kanya. Kaya nga ang sinasabi ko sa iyo, bro, kung babaguhin mo yung term mo, mag-agree ako sa iyo eh. Mag-agree na ako sa iyo eh. Kasi wages ang ginagamit mo kasi eh. Pero kung sinasabi mo lang, kunyari, ganito nagluto ka, naghiwa ka ng naghiwa. Ang reward mo, yung masarap na pagkain. Sahod mo ba yung pagkain na masarap? Hindi, resulta lang yun. Hindi mo sahod yung masarap na pagkain. Reward mo yun dahil resulta ng pagpapakapagod mo. Yun yung tinatawag sa bro, kanina dinefine ko yung word apodidomi. Kapalit lang ng ginagawa mo. Hindi sahod ng ginagawa mo, kundi kapalit. Resulta. Kung anong ginawa mo, babalik sa'yo. Since gumagawa ka dahil nagtitiwala ka sa pangako ng Panginoon, ang resulta nun ay eternal life. Pero it doesn't mean ibabayad niya sa'yo yung eternal life. Hindi bro, yun yung kinaklarify ko lang sa'yo. Kung sabi ko nga sa'yo, kung babaguhin mo yung terminologies mo lang, agree na ako sa'yo eh. Wala na tayong pagtatalunan eh. Wala na tayong pagtatalunan. Mag-agree ka na pala bro eh. Baguhin mo lang wag mo na sabihin na Okay. Baguhin lang, wag mo na mistos yung eternal life, okay na sa akin. Kung sasabihin mo lang ang gagamitin mong term, reward, bilang resulta lang, okay na, agree na ako sa'yo. Ito bro, ito pa isa bro Galatia 6:8. Sapagkat ang naghahasik na sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang maghahasik o ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano ang pagkaintindi mo sa salitang mag-aani? Ito ba ay wage o reward? Anong verse? Galatia 6:8 kapatid. Ito bro, yung pagkakaintindi ko. Okay? Ang sabi dito, for he that soweth to his flesh. Ibig sabihin, nagpapakapagod ka sa sarili mo. Okay? Nagpapakapagod ka sa laman mo, gamit mo yung lakas mo, yung flesh mo eh. Ano raw ang iyong corruption? But he that soweth to the Spirit, sumusunod ka sa pangunguna ng banal na Espiritu sa buhay mo. Di ba? Ano raw ang iyong aaningin? Buhay na walang hanggan. Agree ako yan. Hindi naman tinutukoy pag-pick up mo sa trabaho. Kundi yung pagsunod mo sa banal na Espiritu. So, yun bang salitang rip o aanihin mo, bro, ay hindi ba pwedeng yun ay reward? O mali pa rin sabihin reward? Bro, yung English word reward, marami siya. Bro, teka lang, nag-ano ka eh, nagpi-feedback ka. Saglit ha. Nagpi-feedback ka eh. Sige bro, sige. Okay, yung word kanina bro, dinefine ko yung word na reward. Marami siyang gamit sa Ngayon, kung ang sasabihin mo sa akin, tanong mo sa akin, bro, pwede ko bang gamitin yung word na reward dyan?
Kung ang gagamitin mo yung Greek word na mistos, hindi pwede. Pero kung ang gagamitin mo ay reward, meaning resulta lamang, kunyari umani ka, kunyari nagtanim ka, anong resulta ng pagtanim mo? Aani ka. O di agree ako sa iyo, bro. Agree ako sa iyo. Okay. Hmm. Agree ako sa iyo. Okay, salamat. So, yung reward na mistos, pwede bang ikapit yun sa ibang ganti na tatanggapin ng mga lingkod ng Diyos galing sa langit, liban doon sa eternal life? Oh, bro, sabi ko, maliban sa eternal life, tayong mga reward na tatanggapin sa ibang reward. Sandali lang bro, sandali lang. Kaya nga ang tanong ko, alam ko naman alam ko yung stand mo Kaya nga ang tanong ko, yun bang reward, na salitang reward o mistos, pwede bang i-apply yun doon sa ibang mga ganti na tatanggapin natin sa Diyos, liban sa eternal life? Pwede. Pwede i-apply yun. Pero sa eternal life, hindi talaga pwede yun i-apply. Hindi. Okay. So anong reward? Brother Dodge. Maliban na lang kung mabigyan mo ako ng malinaw na kaya bro nagfi-feedback. Wala naman bro, wala naman. Mahina lang yung audio mo konti. Nagfi-feedback ako. Bro, Sige. ayun, kaya ako pinatukan ko na ang at yung reward ay mistos ay contradiction, meaning to say hindi mo sila pwede samahin. Kaya hindi ko matatanggap na mistos ay yung salvation ay mistos, i-report kayo as mistos. No? Pero kung sasabihin mo sa akin ng resulta ng pag-report natin, okay, gamitin mo yung word na reward bilang result, wala problema, acceptable sa akin yun. Acceptable sa akin yun. Okay. Bigyan mo na lang ako ng mga talata bro na ganti na hindi eternal life na ginagamit yung salitang reward. At ano yung ganti na yon? Okay, Revelation 11:18. Okay, basahin natin bro ha. Tagalog tayo. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong pot. Hindi bro, yung hinahanap ko yung sa mga Kristiyano. Hindi yung ganti niya sa masama. Revelation 11:18. Ito na nga, binabasa ko na, kaya lang hinahanap ko yung ganti para sa mga Kristiyano, hindi para sa mga masama. 22:12. Bro, time na ako bro Okay, sige bro. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala, reward, ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. So, tanong bro, ano-anong mga gantimpala ito? Dahil nadala-dala ni Kristo. Bro, sabi dito, and behold, I come quickly and my reward is with to give every man according to his work. So maliwanag talagang tinutukoy niya dyan. Kasi nga, according to his work depende sa gawa mo, kaya kanya ibibigyan. So nakadepende sa gawa mo. Okay, so, next question. Ano yung ganti na ibibigay niya na hindi depende sa gawa o dahil sa paggawa? Kasi may gantimpala upang ibigay sa bawat gumawa So ano yung ganti ni Kristo na dala-dala niya o reward na para doon sa gumawa? Hindi po dahil sa paggawa. According. Ayon sa kanyang gawa. Kung ano man yung kanyang ginawa, masama or mabuti. Okay. Hindi, anong ganti? Ibang version. Okay, next question. Anong ganti o reward na ang dala-dala ni Kristo pagbalik niya na ibibigay niya doon sa mga
tao ayon sa kanilang gawa. Bro, diyan sinabi ko anong klase yun. Pero sa aking paniniwala, no, yung mga ligtas sa pagbabalik ng ating, may mga kanya-kanya silang ayon sa kanilang mga gawa. Kanya ikaw, naging mapagbigay ka, may reward ka. Naging matulungin ka, may reward ka. So, ganun ang pagkakaintindi ko dyan. Pero kung sasabihin mo na eternal life, ko dyan, malabo. Anong talata yung bro na ano na may ibibigay na ano yung ganti na yon para sa mga taong gumawa ng ayon sa kanilang gawa? Ito nga, ito. Hindi, ano nga yung ganti na ibibigay sa kanila? Bro, dito sa talata, hindi po binanggit kung ano yung ganti dyan. Pero ayon sa aking paniniwala, ito. Ayon sa aking paniniwala, tayong na yung mga Christian niya, pagbabalik ng ating Panginoon, may mga kanya-kanya tayong gawa ayon sa mga gawa. So, ano yun? Ano nga yun, bro? Yun nga, ano yun? Yun nga, patuwanan ko. Wala sa talata ito, pero ayon to sa aking paniniwala. Kung ikaw naging matulungin, maging matulungin, may reward ka. Kung naging mahabagin ka, may reward ka. Kung mapagbigay ka, may reward ka. Ano yung reward na yon? Hindi ko alam kung anong reward na yon. Pero may reward ka. Di mo alam. Hindi naman sinabi ko alam ang mga reward. Hindi, mahuhula. Hindi ko tinatanong sa talata. Yung tinatanong ko ikaw, Hindi ang ayon sa iyong kaalaman sa Biblia, ano ang mga ganti na tatanggapin na dala ni Kristo o reward para doon sa mga tao ayon sa kanilang gawa? Ano yung mga ganti na yon? Hindi ko masasabi sa iyo. Pero ang sinasabi ko sa iyo, hindi mo masabi. Pero ikaw, ang tanong ko naman sa iyo, anong pagkakaintindi mo niya sabi ay eternal life? Para sa akin, bro, kasama yun, bro. Ang eternal life. Kasama yun. Lahat yun. Kasi, pagbibigyan ka na nasa 2 Corinto 5, Diyos, pagdating ni Kristo, lahat ng ganti bibigay sa iyo. Yun nga yung binasa natin kanina, maghuhukom ka, ganti yun, maghahatol ka, upo ka sa mga luklukan, may pagkasaserdoti ka, no? Makaharing pagkasaserdoti, yan ang isang ganti, napagandang ganti niyan, no? Uupo ka, sila, yung mga 12 apostol, sa dulang ni Kristo, malaking karangalan yun. Ganti yun. And then, eternal life, hindi mawawala yun. Ang tinutukoy niya, andun na kayo. Yun din binabanggit mo, bro, sa 12 disciples yun. Ang tinatanong ko sa iyo, yung sa atin, sa 12 disciples, sabi mo yung sa atin, anong pagkakaintindi mo doon? Na ayon sa atin. Yun nga yun. Gawa yan ayon sa pananampalataya, kaibigan, sa faith. Hindi yan gawa ayon sa kautusan. Pinabalik ko lang din sa iyo yung tanong, ano yung reward? Reward, okay. Basahin natin kung anong reward ayon sa mga gawa. Sa Roma 2:7, ganito ang ating mababasa, kaibigan, mga kapatid. Ano bro? Sabi dito, Roma 2:7. Okay. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at uri ng di pagkasira, buhay na walang hanggan. Yan. Very, very clear, sabi ni Pablo. Kaya, yung according sa iyong gawa, maliwanag. According sa iyong gawa, may dala-dala si Kristo according sa iyong gawa. Pagka nagsipagtiyaga ka sa mabubuting gawa, yung end, yung resulta, yung reward, buhay na walang hanggan. Hindi lang yung mga privilege na makukuha mo pagdating ni Kristo na ibang ganti. Tatamuhin mo pa. Kasi maraming rewards, di ba? Ang tawa ko dito, hindi pa tukoy na sabi ni Pablo ay reward na doon sa Revelation . Okay. Tawa mo lang doon. Sorry, bro. Pero medyo problema. Medyo tayo, bro, burog-burog ang ating signal, bro. Kaya nga Burog-burog. Hindi tayo magkaintindihan na halos. Sige, bro, salamat sa Diyos. Hanggang dito na muna siguro ang ating talakayan. At least nakita natin na konting diferensya lang
ang atin pong yung reward na lang ayaw mo tanggapin pero receipt tanggap po at saka result tanggap po. Okay. Sige, Bro, at saka maane. Okay. Todd, bago tayo tapos, Brother Dodd, bago tayo magtapos, gusto ko lang at huhingin ako sa iyo ng pasensya sa kung mga nasabi ko na hindi maganda. Pagpasensya mo na. Pero Okay. Ako rin, bro. maraming salamat sa pagkakataon. Sana makapag-usap tayo ng very healthy rin kagaya. Okay. Salamat sa Diyos, bro. Kasi alam mo naman sa comments, parang ano yan, hyper sa comments. Pasensya na rin sa mga ating, ano lang yan eh. Kasi ako, bro, ugali ko, bro. Para yung isang tao makulitan sa akin, kukulitin ko talaga. Hanggang sa siya ang maghamon sa akin na sharing, ganun. Ganun na ako. Si Johnson Amican, nadali ko rin dyan. Kaya, ano sa akin. Pero pagdating naman sa live ganito, okay naman ang ating, okay naman yung ating talakayan. So, bago yan, binabati natin ang ating tagapakinig. Nanonood pala, sorry. Nanonood sa atin, si Brother Reg Prudente. Yan, si Brother Reg Prudente, kilala mo ito na, din ito si Brother Reg. Kuwila din ito. Si Brother Michael Bambito Gabriel. Gandang hapon sa iyo, bro. Ikaw na, bro, ang bumati sa iba. Hindi ko na mabasa yung iba kung sino pa yung mga, Sige. Ako rin, bro. Dito pakita ang mga nanonood sa atin. Pero maraming salamat po at manonood pa later on. Alam ko, maraming manonood nito later on eh. Hello, shoutout kay Pastor Ronnie Reyes. Yan. Bro, Brother Dodds, pastor ka ba? Hindi, bro, hindi. Ako ay independent na nag-aaral ng Biblia. Parang masasabing freelance. Freelancer ka. Parang ganun. Pero dati ang worker ng ADD. ADD worker. Ang dating Kaya, Buti naman. siyempre, ang hanap natin katotohanan, pag wala na sa Correct. katotohanan, Amen ako dyan. Oo. Ang mga tupa ni Kristo ayon lamang sa katotohanan. Baka umiyak eh. Thank you Salamat. Okay. Salamat, bro. Salamat. Thank you. God bless. Sa ulitin. God bless. God bless.